Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, Sister Lina. Magandang gabi po sa bawat isa, saan man sulok, kayo nandoon. Amen. Saan man lugar, ang Diyos ang kasama natin. Amen. Purihin ang Panginoon sa Cheer Up the The Word Works. Ito po ang ating programa, Cheer Up the Word Works. Sister Mercy. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At dalangin po namin na maging pagpapala sa inyo ang mga salitang ihahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ng tagapagsalita ngayong gabi. At walang iba kundi siya. Purihin ang Panginoon. Masaya po kami, kasama po namin kayo ngayon sa loob po ng ilang linggo rin na hindi tayo nagkasama-sama sa programang ito. Ngunit ang mahalaga po ay binibigyan tayo ng pagkakataon kahit man lang isang beses, isang buwan. Dahil po sa mga hectic na schedule po ng aking mga kasama, maging ng ating cameraman, at ang maganda nabibigyan niya tayo ng time. Amen. Ngayon pong gabing ito, bayaan niyo po muli na makasama namin kayo at makasama niyo kami sa inyo pong mga tahanan. Dito po sa lugar na ito at sa lugar niyo na kung saan ay naroon po kayo ngayon, pinagpala po tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Nais ko pong itanong, ano ang kalagayan ng iyong kaisipan ngayon? Nakita nyo ba? Kasi nakita ko kasi sa FB, ito lang araw na ito, meron silang post. Ang sabi po doon sa post na yun bawat problema, sabi nung isang nag-post, kasi kinuha-kuha na lang nila no? Kinuha tapos ipinost. Bawat problema ay may katapat na solusyon. Ngunit ano ang solusyon sa problemang ito? Ang drawing ganito. Merong puno na nasa tabi ng ilog, na yung puno, may taga na ng may taga. Ito yung puno, no? Marahil yan. Ito yung lupa, ito yung ilog. So ito po yung puno na may sanga, at yung puno ay may tapyas na, nataga na, no? Na sa sanga nandito ay sawa o ahas na makamandag, sa kabilang dulo ng sanga ay yung taong nakabitin, at sa baba ng ilog ay meron dalawang buwaya na nakaabang sa kanya, at dito ay leon. So, at merong palakol dito. So, ang tanong, paano daw ika? Ano ba ang tama ikan na solusyon sa bagay o sa problemang ito? Na para bagang ang ibig sabihin nung nag-post, meron palang problema na walang solusyon. Meron ba? Kaibigan, kapatid, gaano man kaimposible ang isang problema, meron pong solusyon. Kasi ang sabi ng Diyos ay ito. Ang sabi po niya, nothing is impossible with God. And nothing is impossible to those who believe it. Walang imposible sa Diyos, ang sabi ng anghel kay Mary. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, during His earthly ministry, sa taong nananampalataya, walang imposible. So yung kalagayan po ng sitwasyon na inyong drawing niya talagang imposible. Isipin mo, hindi ka makakabalik pabalik sa may puno, kasi yung tao hindi makakabalik, kasi ito yung sawa, nakaganyan sa kanya. O anumang ahas na makamandag. Hindi naman siya pwedeng bumitaw sa puno dahil sa baba ay nakaabang ang dalawang buwaya. At hindi rin naman siya pwedeng tumalon dito sa lupa dahil nandito sa lupa ay leon. So, walang susuutan, napaka-imposibleng sitwasyon. Ngunit kaibigan, hanggat hindi mo, amen, nakikita ang solusyong galing sa Diyos, talagang wala kang magiging solusyon. Ang sabi ng iba, nagawa ko ng lahat. Bakit wala pa rin nangyari? Ikaw, nagawa mo ng lahat. Pero ang Panginoon, meron pa. Meron pa. At yan po ang titingnan po natin ngayon, amen, sa pamamagitan po ng pagdadala po ng mensaheng ito ng ating kapatid na si Sister Mercy. Bago po yun, tayo po yumuko muna. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, pinagpapasalamat po namin ang pagkakataong ito na si Sister Lina, Sister Mercy at ako po ay nagkasama-sama muli sa iyong biyaya upang minsan pa ang programang Cheer Up the Word Works ay makarating sa bawat nilalang, sa bawat tao na pinili mo, at sa bawat taong pagsesyaran po nila ng mensaheng ito o ng programang ito.
Salamat, Panginoon, sa iyong katotohanan. Salamat sa iyong mga salita na amin pong madidinig at ang mga revelation na dadali niyo po sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Sister Mercy Cruz. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito, sa gabing ito. Purihin ka, Panginoon, banal na Santong Espiritu sa anointing upang maintindihan namin ang mga kapahayagan ng mga salita ng Diyos na inyo pong ipapahayag sa amin sa pamamagitan ng aming kapatid na si Sister Mercy. Thank you po, Panginoong Hesukristo. Salamat po sa ginawa mo para sa amin. Dahil po sa ginawa mo, eto kami. Walang anumang problemang, walang solusyon. Gano'n man ka-imposible ito, iyahayag po sa amin ngayon ang mga salitang binitawan niyo po sa amin. Hallelujah. Father, we give you praise. We give you glory and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Bago po natin pagturuin si Sister Mercy, nais ko pong buklatin po natin, kayo po mga nasa tahanan, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Acts chapter 20, verse 32. Hallelujah. Acts chapter 20, verse 32. Sister Lina, pwede po bang pakibasa para po sa lahat sa amin? Opo. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, pakibuksan po ninyo sa Gawa 20:32. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Marami palang pagpapala. Sister Mercy, pwede po bang pakibasa sa inyong Biblia? At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na tungkol sa kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Wow! You see? Hindi lamang sa Diyos, kundi sa kanyang salitang nagbibigay biyaya. Itong salita na ito ang gagamitin ng Diyos para i-deliver sa iyo. Amen? Pakibasa yung bandang huli na yon. At sa kanyang salita, makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang. You see, yung salita ng Diyos na nagbibigay biyaya, ito yung makapagdadala sa atin, sa iyo. Kaya ako pinamamanhik, please share this video ngayon mismo kung magagawa mong i-share. Ito ang aming hiling sa iyo. Hindi kami hihingi kahit magkano, kahit anumang 5 o anumang pera. Ang hiling namin, maging tool ka ng Panginoon ngayon para i-share ang kanyang salita. Come on, share to your friends. Lalo na yung one day na alam ang gagawin sa buhay niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ligandaan po natin ang salita ng Diyos. Praise God, Sister Mercy. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Ito pong introduction ko ay karaniwan na pong ginagamit ng mga nagtuturo. Dahil po sa karamihan ng mga nawawalan ng pag-asa, mga parang pasuko na sa buhay, may mga Kristiyanong nawawalan din ng mga pananampalataya at na bumabalik sa dating pamumuhay. Sabi po sa Hebreo chapter 10, verse 35 at 36, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan tayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Hindi po natin kayang payapain ang ating sarili. Hindi po natin kaya ng lakas natin na payapain natin ang ating sarili kapag tayo po ay lagi nakapokus sa mga problema at mga pagsubok. Kapag tayo po ay lagi nakatingin sa mga sitwasyong nangyayari sa atin. Sa oras na inisip mong mahirap at lumabas sa iyong bibig ang mga problemang dinadanas mo, magiging mahirap nga. Samantalang may sinabi naman po ang Panginoon sa Mateo, walang bagay na mahirap sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Pwede naman tayong magtanong sa Diyos. Wow.
pwedeng magtanong sa Diyos. Opo, amen po. Pero hindi natin siya pwedeng questionin. Ayun, napakaganda, pakiulit nga po. Pwede tayong magtanong sa Diyos, pero hindi natin siya pwedeng questionin. Pwede tayong magtanong ng, Panginoon, ano po ba ang pwede kong gawin sa mga sitwasyon na ito? Yun po. Pero hindi natin pwedeng sabihin, bakit po ganito ang nangyayari sa akin? Pero hindi natin siya pwedeng questionin na, bakit po ganito ang buhay namin? Ang mga nangyayari sa aming buhay na ito. Kaya, ayun po, may ilang bahagi po ng buhay namin na halos gusto kaming ilampaso ni Satanas sa kahirapan. Pero hindi siya maaaring magtagumpay sapagkat si Satanas ay matagal ng talunan 2,000 years ago pa. Na sinabi sa John chapter 16 verse 33 na napagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan ng mundong ito. Kaya tayo po ay mananagumpay na. Sa kabila ng tayo may mga pinagdadaan ng mga sitwasyon na mahihirap, tayo po ay napagtagumpayan na rin po natin iyon. Saglit pong dumating po sa akin ang takot sa maraming sitwasyon pong dumating sa amin na mga pangit. May dumadating din po yung mga takot, pag-aalala. Pero imbis na mag-alala at matakot, nagpapatuloy po ako pong nagpo-focus doon sa mga dapat gawin para po hindi makapasok yung takot. Sabi nga po, sino sa inyo? Sabi nga po ng salita ng Diyos, hindi naman po natin kayang dagdagan ang ating buhay sa takot, sa pamamagitan ng ating pag-aalaala. Dahil, yun nga po, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalaala? Sabi po sa Lucas, chapter 12, verse 25. Dahil hindi naman po part ng buhay natin, hindi po bahagi ng ating buhay ang mag-alala, ang matakot. Hindi natin kailangan payagang magkaroon ng pagkakataon ang takot sa ating puso, sa ating isipan. Ang sabi nga po ng Panginoon, fear not, for I am with you. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Sa awit po, ang sino mang nananatili sa piling ng kataas-taasang Diyos ay kakalingain. Iingatan kanya, gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Awit 91 po yan, Awit 91 po. Sa pananampalataya po, pag sinabi ng Diyos, ibinigay na niya sa atin ang lahat. Ang pananampalataya ay paniniwala na pag may sinabi ang Diyos na ibinigay na niya sa atin ang lahat, at sabi nga po rin ng Panginoon, tinapos ko na ang lahat para sa inyo, umakto na po na tayo na nasa atin na. Natapos na. Binigay na nga po sa atin, kaya umakto na po raw tayo na nasa atin ang lahat at tinapos na po ng Panginoon ang lahat para sa atin. Amen. Kapag may matatag tayong pananampalataya, ito ang magiging tagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa inyo din po. Malalampasan ang bawat sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung magpapasakop sa kataas-taasang Diyos at magpapakalinga sa kanyang kapangyarihan, magtatagumpay ka sa lahat ng mga pangit na sitwasyon. Tulad ni na Shadrach, Meshach at Abednego, pinanindigan nila yung pananampalataya nila na kahit sila ay itinapon sa lumalagablab na apoy ng 7 ulit na init kaysa dun sa dati na nakaset dun sa oven. Oven. Amen po, opo. Pero hindi po sila natakot dahil kasama nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kahit na dumaan ka sa pinakamahirap na pagsubok, hindi ka matatakot, hindi ka manghihina. Magiging mas malakas ka at mas matibay kaysa anumang pumipigil sa iyo para ikaw ay ibagsak. Kasama mo ang Diyos dahil at you can do all things through Christ Jesus. Amen. That's right. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging talunan dahil ginawa tayo ng Diyos na world class. Winner ka. You are a champion.
That's right. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Grabe, praise the Lord. So parang naalala ko ngayon kanina, no, yung picture na imposible eh. Pero ayon nga sa ating nadinig, kung ang lalabas, kasi gusto ko nga sana tanungin yung nag-post no, yung nag-message, nag-post no na, ano po ba ang gusto nyong palabasin? Oo, ano po ba ang gusto nyong palabasin? No? Kasi gusto ko sanang ibahagi na ito nga nadinig ngayon, sa panahong ang sitwasyon, parang walang solusyon. Kahit saan mo tingnan, anong puzzle ang gawin mo, parang walang solusyon. Sabi nga ng isang nakakomment doon, nasisira na ulo ko, bigyan nyo kami ng solusyon. Talagang wala kang makikitang solusyon. Sapagkat may mga pagkakataon na kinakalagyan natin na gustong-gusto kang igupo ni Satanas at si Satanas ay espiritu. Ang sabi mo nga kanina, Sister Mercy, hindi natin kayang anuhin ang sarili natin. Payapain. Yun. Dahil kung tayo mismo, talagang hindi natin kayang payapain ang ating sarili dahil puno ng problema. Kadalasan na lumalabas sa atin ay ang problema. Amen. Pag-alaala. Takot. Tatlo po kaming naritong kaharap nyo na ang tanging naisin po at mithiin po namin ay makasama kayo upang pag-usapan ano ba ang solusyon. Ito po ay part pa rin ng ating topic na Secret of Success. At ngayong naihahayag namin, hindi na sikreto. Meron pong talagang sikreto sa bawat sitwasyon. At ang sikretong yon ay nagdudulot ng tagumpay. Sister Mercy, pakibasa po uli yung mga ilang talatang unang yung binasa kanina na inihanda po para sa ating mga kaibigan at kapatid. Yung inyo pong introduction. Hebreo chapter 10 verse 35 at 36 po. Ano po yung pagkakasabi nyo doon? Kailangan nating magtiis. Oo, kailangan. Amen. Susi. Nung nakaraan, si Sister Lina po ay dinalang tayo ng mensahe at inisa-isa natin ang mga, mga sekreto doon. Ito po ang unang binanggit ni Sister Mercy. Kasi kadalasan sa tao walang pasensya, walang patience, walang pagtitiis. Gusto natin kaagaran solusyon. By the way, maaaring natatanong nyo, itong sino ba ito si Sister Mercy na para bagang sa kanya nakaatang ang kanilang pamilya? Sino ba itong Sister Mercy na ito na pag nagturo ay nagsasabing dumating sa buhay niya at anumang takot, bakit siya ang tinatakot? Si Sister Mercy po ay tumatayo na pong tatay at nanay ng kanyang pamilya. Ang kanya po may bahay ay umuwi na po sa langit. May 2 taon na ba? No? Na-tiyempo pa po ng pandemic. So, ang kanila pong negosyo, ibinagsak talaga ng sitwasyon. Ngunit wala, kung makikita mo kaibigan, wala ka na makikita sa puzzle din, wala ka na makikitang solusyon. Kung babalikan nyo po ang ilang programa nung si Sister Mercy ang aking kasama, babalikan nyo po yung programa ng Cheer Up the World Works, nung inihayag niya kung papaanong nasaid ang kanyang puhunan, nagsara yung kanyang tindahan sa Baclaran, may utang pa siyang naiwan, nagkaloko-loko yung kanyang mga tela pa at mga, amen? Lahat po ng yun, parang yun nga, parang may sawa sa puno, nakabitin ka sa puno, na yung puno itutumba na, at merong leon sa lupa, at merong may mga umuusik pa sa kanya, ganun ang sitwasyon. Ngunit alam nyo po, dahil nga rin sa mga salita ng Diyos, na wala na tayong solusyon, ngunit mayroon pa ang Panginoon, at yun po yung dinadala namin sa inyo, na napakahalagang maintindihan. Number 1 sa gabing ito, na kailangan po na meron tayo para sa ating solusyon sa problema, kailangan tayo merong pagtitiis. Amen po. Pakibasa na po yun. Kinakailangan tayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun. Number 1, inihahayag po natin at inilalatag sa inyo ang sikretong ito. Na dahil sa simpleng paraan, simple, hindi naiintindihan.
Minsan ganun sa sobrang kasimplihan, hindi na i-apply. Ngayon, balik ako sa inyo, kaibigan, kapatid. Kaya po, kadalasan na hindi makita ang solusyon. Kaya madalas, si sister, merong tayo doong isang kaibigan, anak ng Diyos, hindi man nakakadalo sa church natin, na pinagkatiwala ng Diyos, pero tumanggap po sila sa Panginoon. Naging katanungan mo yan, di ba kaibigan, no? Naging katanungan niya, bakit ang bibigat ng mga problemang ibinibigay ng Diyos sa akin? Kaibigan, kami namamanhik sa iyo. Mamaya ko pa sana sabihin niyo, isang sikreto yun no? Mamaya na yun. Yung hindi mo pwedeng, huwag mong questionin ng Diyos, pero pwede kang magtanong. You can ask God, but do not question Him. Isa yun sa sikreto, pero dito muna tayo. At yun kita mo kaibigan, yun yung sakit nung isa Yun yung naging problema niya, kaya hindi niya makita yung solusyon Lagi na lang daw, kada umaga may problema. So yung iba naman po, kinukulang sa pasensya. Pakibasa nga ulit, napakaganda Basahin niyo po yung Bible verse na sisunod niyo po yung inyong solusyon na sinabi. Kaya't huwag kayong mawawala ng Hebreo chapter 10, verse 35. Hebreo 10:35. Tsaka 36. Hanggang 36 pala siya. Ito po yung sinabi niya. Sige po, Sister Mercy. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang maghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan tayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Wow! So kaibigan, mahalaga ang pagtitiis. Yung pagtitiis na hindi yung para kang anong tawag doon, yung gombursa, ano yun? Anong tawag doon? Yung nagtitiis sila pero iba yung pagtitiis nila Anong tawag doon sa term na yun? Kumbaga sa asawa, dakilang mapagtiis. Anong tawag doon? Nalimutan ko. Iba yung ganon. Iba, hindi pagtitiis yun. Yun kawalan ng diskarte na talaga sa buhay. Ang pagtitiis na sinasabi rito, sa gitna ng problema, martir. Ayun, iba yung magpakamartir Ang magpakamartir kasi, iba yun. Pero yung ikaw, sa kalagitnaan ng iyong kalagayan, ng iyong sitwasyon, napakahalaga ng patience. Ibig sabihin, hindi mo binibitawan ang iyong pag-asa. Matyaga ka. Nagtitiis ka hindi bilang martir, nagtitiis ka dahil alam mong may solusyon. Dahil pag nagtiis ka, ang resulta nun ay malalaman mo, pakibasa uli, kailangan natin magtiis. Masusunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matatanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Yun po, sulat niyo po. Masusunod ninyo pag ikay may pagtitiis. Ibig sabihin, hindi mo itinatapon, hindi mo binibitawan ng iyong kumpiyansa. Nakatatag ka pa rin. Oo, kailangan yun. Yun yung pagtitiis na sinasabi ni Sister Mercy rito na hindi yung nagpapakamartir ka. Kundi yung hindi mo binibitawan ng iyong kumpiyansa. Yun yung pagtitiis na sinasabi niya rito. Kasi pagka ganon, matatanggap mo ang kalooban ng Diyos at ang Kanyang ipinangako. You see? Naalala niyo yung binasa natin kanina, Sister? Yung Acts 20:35, ipinagkakatiwala ko sa Diyos at sa Kanyang salita. Ayun ang ano yan Sapagkat ang salita ng Diyos ng pagpapala ay siyang magdadala sa inyo ng lahat ng mga ipinangako niya. You see, malalaman mong kalooban ng Diyos at matatanggap mo ang Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga biyaya at pagpapala. Yung kanyang biyaya at pagpapala ay inyong matatanggap dahil hindi ka bumitaw sa kumpiyansa mo. Hindi ka nawalan ng pagtsatsaga at ng pagtitiis. Ikalawa, Tiwala. Amen. May sinabi ka kanina at nabanggit ko nga po yun. Dalhin niyo po doon sa pwede nating tanungin. Sige, isunod niyo po muna yung kasunod niya. Next na magkita-kita po kayo, siya po uli. Siya uli ang hagilap ng mga sikreto paano magtagumpay. Ayun po. Pwede po tayong magtanong sa Panginoon. Pero hindi natin siya pwedeng questionin. Pakisunod niyo po yung paliwanag niya ron. Ayun po, hindi kayang pagpayapain
ang ating sarili kapag tayo po ay nakapokus sa problema. Kasi ang lalabas ay, Sa oras na inisip na mahirap at lumabas sa iyong bibig, lalo ngang magiging mahirap ang sitwasyon. Samantalang may sinabi ang Panginoon, walang bagay na mahirap sa akin. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. At bago yung sinabi niya na napakahalagang karanasan, pwede kang magtanong, kaibigan, sa Diyos. Tanungin mo yan. Panginoon, ano po ba? Yun ang tanong. Iba yung question, iba yung nagtatanong. Dahil baka matulad niya sa ibang nanay, tinatanong yung anak, ayaw kumibo. Oy, sumagot ka. Nung sumagot naman, sumasagot ka pa. Sumasagot ka pa, ha? Hindi maintindihan. Ito po, ang mga bagay na pwede nating tanungin. May sinabi kita na pwede mo itanong eh. Pakibasa nga po yun. Ayun po, may mga pwede naman tayong magtanong sa Panginoon. Paano po, Lord, ang gagawin ko sa mga nangyayari sa aming buhay? Mga ganun po. Amen. Thank you, Sister Mercy. No? Alam niyo po, ito po ay karanasan niya na ipinag-pray kung paano namin po dadalhin sa inyo. Kung paano niya dadalhin. At sa tingin ko, nagawa niyo po na maayos at nakinabang ang marami. So, ikalawa, Sister Lina, magtanong sa Diyos, pero wag siyang, paano ba kasi Tagalog nun? You can ask God, but do not question God. Ano yung itatanong, Panginoon, ano po ang gagawin? Kasi sinasabit mo sarili mo sa Diyos at sa Kanyang salita. Dahil tinatanong mo, ano po ang aking gagawin? Dahil kung hindi mo gagawin yon, magkakaroon ka lang ng pagkabalisa. At ang sabi nga sa Matthew yun no? Na chapter 6 ba yun? Matthew? Oo. I think verse 5, tingnan natin. Na sino sa inyo makapagbabago ng isang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-alala o pagkabalisa? No? Tingnan po natin. Kayo po na may mga Biblia dyan. Pastor, parang hindi kayo nagmamadali ngayon kasi may nag-message po sa amin. Pwede po ba dagdagan nyo yung minuto? Nabibitin po kami Chapter 6 I think chapter 6. Sa Lucas 12. Tingnan natin sa Lucas. Lucas 12. Pakibasa nga po. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Sa pamamagitan ng pag-aalala. Pakibasa nga sa sister. Verse 25. Ito. Sa Lucas 12:25. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Wala talaga, kaibigan, kapatid. So, tigilan natin yung pagkabalisa, tigilan na natin yan. Si Sister Mercy nga, kitang-kita mo naman, hindi nababalisa. Laging full. Laging loaded. Pinapakita po namin sa inyo mga naging karanasan namin sa Panginoon na alam po namin para sa lahat. Ngayon, purihin ang Panginoon, ginawa niya po ang programang ito para sa mga ginawa ni Satanas na problema. At minsan tayo rin ang may gawa ng mga problema. Kadalasan may mga gano'n, no? At alam mo ba, sabi ng Panginoon, kahit na ikaw ang may gawa ng problema mo, hindi pa rin paninisi ginawa ng Panginoon Ang sabi ng Matthew 11:28. Magsilapit kayo. Sige. Magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo aking papagpapahingahin. Okay, yun po ang version niya. Tama. Tingnan natin sa version ng isang Biblia. Matthew 11:28. Tingnan po natin. Sama-sama pa po tayo sa pagkwentuhan Hindi naman to chismisan. Praise the Lord. Matthew 11:28 sa Biblia niyo po, Sister Mercy. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. You see, alam niyo po kadalasan, ako masasabi kong 80% na kaya tayo nabibigatan dahil dampot tayo ng dampot ng pasanin. Pero hindi sinisi ng Diyos yung mga tao at ang sabi niya, kung kayo nabibigatan na sa inyong pasanin,
Kasi tayo bisa na naglalagay ng mga papasalin natin ng mga problema At hindi hinanap ng Diyos yung mali mo doon. Ang hinanap ng Panginoon submission mo pa rin, yung tiyaga mo pa rin, at yung paglapit pa rin sa Kanya. Ano ba ang gagawin? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kapahingahan, lumapit ka. Lumapit ka sa akin. Kaibigan, walang dahilan para lumayo sa Diyos. Naalala ko sabi ng Diyos noon kay Adan, nagtago si Adan kasi nagkasala sila. Nung dumating ang Panginoon, sabi ng Diyos, Adan, nasan ka? Sabi ni Adan, nagtatago po. Kasi po, hubad ako. Ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa'yo hubad ka? Ibig sabihin, hindi hinanap ng Diyos yung kahubaran niya. Amen? Ang hinahanap ng Panginoon pagsuko, paglapit. Panginoon, ano po ang gagawin ko? Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit? Pakituloy ang basa. Verse 29. Andyan lang yan. Ayun, nakita rin, no? Yun. Yan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin, tuloy. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tuloy. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ano ang pasanin na yon? Ang pasanin na pamatok na sinasabi niya ay ang katuruan niya. Na siya nating dadalhin sa ating buhay. Magaan yan. At makasusumpong daw kayo ng kapahingahan. Kailangan po ng magtiyaga, huwag bitawan, magtiis. Hindi martir, magtiis. Ibig sabihin, huwag mong bibitawan ng iyong kumpiyansa sa Diyos. Ikalawa, magtanong ka sa Diyos pero huwag mo siyang questionin. Dahil sabi nga niya, lumapit kayo sa akin na mag-aral kayo sa akin. At makasusumpong kayo ng kapahingahan. Lumapit sa Diyos, magtanong, Panginoon, ano po ang dapat? At sabi niya, mag-aral kayo. Pag tayo nag-aral sa Kanya, makasusumpong ka ng kapahingahan. Kapag ikay nagkaroon ng kapahingahan, mas madali ang mag-isip. Mas madali. Mas madali. Hindi mo nakakailanganin pa ng kung ano-anong balibaliktad at kung ano-anong gamot. No? Para masabing anxiety is real. No! Ang totoo ay ang salita ng Diyos. Yan ang totoo salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kalimutan niyo yung pasanin na yan. Lumapit kayo, magtanong kayo sa akin, pero wag niyong questionin ang Diyos. Na bakit ganitong kahirap ang buhay ko? Talagang ganun ang buhay. Pero ang Diyos may nakalaan na kapahingan. Ang Diyos may nakalaan na solusyon. Sister Mercy, pakituloy pa po. Pasada niyo uli sa amin. Ano pa po? Hindi, yung kung ang mga binanggit niyo, meron ako isang nadinig pa sa inyo. Sige po, basahin niyo lamang po muli yung inyong inihanda para sa amin lahat. Sa bawat mga problema po natin, imbis po tayong mag-alala at matakot, harapin, katulad po na sinabi ni Pastor, wag po nating bibitawan yung ating kumpiyansa. Dahil ang Diyos po ay lagi may inihahandang solusyon para sa atin. Wag lamang po tayong mawawalan ng pananalig sa Kanya. Ang pananampalataya, nabanggit na kanina, ay napakahalaga. Ang pananampalataya, pangatlo, ay napakahalaga. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya, ang response mo, ang response ng human spirit sa sinabi ng Diyos. Yung tugon mo. Yun ang faith. Yes, Romans 10:17. Ano ba ang Romans 10:17? Hebrew 11:1. Okay? Hebrew 11:1 muna. Yun na lang tayo. Hebrew 11:1, Sister Mercy, tsaka sa iyo, Sister Lina. Hebrew chapter 11, verse 1. Sa iyo muna, Sister Lina. Hebreo 11:1. Ang Bibliang hawak po ni Sister ay ang Magandang Balita Biblia.
Ang Biblia ang hawak ni Sister Mercy ay NIV po. NIV. NIV. So, hindi pa yan yung isa. Hindi po. Yung magandang balita po yung una. Hindi, meron kayong yung may Diyos. Yung ang salita ng Diyos. Oh, yun po. Asan yun? Ito nga po. Oh, yan yun. Yan. Yan, NIV. Oo. Ang salita ng Diyos, Biblia. Yan. Gusto ko yan eh. Gusto ko version na yan eh. Sige po, Sister Mercy. Sister Alina. Hebreo 11:1. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nating nakikita. Oh, hindi yung nakikita. Amen? Kundi yung hindi nakikita. Hindi yung nakikita, kundi yung hindi. Pakibasa, Sister Mercy. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Okay. Nabanggit po ikatlo na sinabi po sa atin. Napakalaga po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Anong pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. saan galing yung bagay na inaasahan mo sa gitna ng problema? Natural sa sinabi niya. Amen? Amen. Kaya nga napakalaga patience, tiyaga, pagtitiis. Ikalawa ay Perseverance. magtanong sa Diyos. Sapagkat doon sa itatanong mo, amen, magkakaroon ka ng kaalaman at may i-apply mo ang pananampalataya. Ayun po yun. At kahuli-hulihan, Romans 10:17. Romans chapter 10 verse 17. Sister Lina. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yun. At dahil sa ating pakikinig, magbubunga po ito ng pananampalataya. At ang katuruan na ating pong madidinig ay tungkol sa ating Panginoon. Mga ginawa niya at sinabi na ating pong mga napag-aralan. Kaibigan, kapatid, ang gabing ito ay hindi po isang aksidente. Naniniwala po kami, sabi nga ni Sister Mercy kanina, ang kanyang introduction ay madalas banggitin ng marami. Ano po ba yung introduction ninyo ngayon? Ngayon po, maraming nagugulumihanan, maraming mga, ayun po, nawawalan ng pag-asa. Nagugulmen, nawawalan ng pag-asa, Mga nalilito, gusto na sumuko sa buhay. At yung mga mananampalataya na nawawalan ng pananampalataya sa Diyos, gusto nang bumabalik na sa dating pamumuhay. So ang dating pamumuhay na sinasabi ni Sister Mercy, pamumuhay na walang guidance ng Diyos. At naniniwala po kaming ito po ay naabot sa loob po ng ilang minutong ating pag-aaral. Sa susunod po, magdadala po si Sister Lina muli ng salita ng Diyos sa atin ng mga karanasan at katuruan ng Panginoon na nakitaan niya ng kapakinabangan para sa katagumpayan. Nandun pa rin po tayo, hindi muna tayo bibitaw sa secret of success. Pero ganun pa man, mahalaga po na ang Panginoon ay makasama natin sa ating buhay. Amen. Ang sabi po ng Panginoon na kumakatok ako sa inyong pintuan at kung diringgin mo ang aking tinig, papasok ako sa iyong tahanan, magkasalo tayong kakain. Romans Pahayag 3:20. Pakibasa po, Sister Mercy. Then, Sister Lina, ikaw po ang magpatanggap. Amen? Amen. Kaya mo po ba ito? Okay, mamaya, pagkabasa. Amen? Kaya, Sister Lina? Okay, praise the Lord. Revelation or Pahayag chapter 3 verse 20. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto,
Papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ikaw po ba ang nakarinig at nais ng Panginoon na pagbuksan mo ang pinto mo sa Kanya? At sabi niya, papasok siya, magkasalo kayong kakain. Wow, makakasama mo ang Panginoong Kristo. Maraming tanong mo, Pastor, paano ko pagbubuksan na aking puso sa Kanya? Romans 10:9, Sister Mercy. Romans chapter 10, verse 9. Masarap po yung may kasama, no? Hindi na ako nagbubuklat. Romans chapter 10, verse 9. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Wow! At alam niyo, kapag salitang kaligtasan doon, you will be saved, ay so. Ibig sabihin, kaligtasan sa sakit karamdaman, kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan, full gospel. Kaligtasan sa lahat ng bagay. Kaligtasan, yun po ang Greek word doon so. Kaligtasan sa mga kamatayan, grabe. Kaligtasan sa sitwasyon na imposible. Kailangan mo siyang tanggapin. Kasi makakasama mo siya. Papasok siya. Kumakatok siya. At sa tulong po ng panalangin ito na igagayad po sa atin ni Sister Lina, babanggitin po niya at sabay-sabay po natin uulitin na galing sa ating mga puso. Ang Panginoon ay papasok sa ating buhay. Tayo po'y magsuyoko, Sister Lina. Kung handa na po kayo na tanggapin ating Panginoon Kristo, sumunod po kayo sa panalangin. Ito, nawala. Hallelujah. Sige po, Sister Lina. Sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kinikilala ko sa aking puso at buhay na ikaw ay Diyos, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na ako po ay maging anak mo. Salamat po, Panginoong Jesus. Sa buhay na inilalaan mo po para sa amin. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Tulungan mo po ako at samahan na habang ako'y narito sa sanlibutan, maaasahan ko ang iyong mga salita na iyong mga pinangako na iyong inilahad para sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo rin po sa bawat magsusuko ng kanyang buhay sa aming Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at hari ng aking buhay. Tulungan mo po ako at samahan habang ako ay nabubuhay pa. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations. So, kung sa araw po muli na ikaloob ng Panginoon, pero hindi naman po yan hahaba pa ng mahigit isang buwan. Makikita niyo po muli kami sa programang Cheer Up the Word Works na ang mithiin po ay idalhin sa inyo ang buhay at banal na salita ng Diyos na sigurado pong gumagawa sa ating mga buhay. So, again, bye-bye. You are blessed. At paalala po namin, Cheer Up the Word Works. Bye-bye. God bless you. Love you.